Selena's POV. Nabalik sa altar ang atensyon ko na magsalita ang pari. Umayos ako ng upo. Nagsimula ang misa at di ko maiwasang di mapasulyap kay Daniel. Halos minuminuto yata tinitingnan ko siya. Natapos ang misa nang di ko namamalayan. Mabilis pa rin ang pintig ng puso ko dahil sa lalaking nakatabi ko. Ayun na siya at naglalakad palabas sa simbahan. Nauna siya sa amin ng ilang hakbang. Na makalabas kami ng tuluyan, hinawakan ni Gavin ang kamay ko. May wiwi ako. Binuhat ko siya, tinignan si Nana, Huling at Lauren. Nay, mauna na kayo sa kotse. Samahan ko lang sa banyo si Gavin. O sige, hintayin na lang namin kayo doon. Naglakad ako papunta sa CR habang buhat si Gavin. Na makarating kami, agad kami pumasok sa isang cubicle, pero bago pa ako matanang ang short ng anak ko, nagreklamo na siya. Mom! Kaya ko, Mom! Napapailing na umatras ako at tumayo sa tabi ng cubicle. Bukas pa rin ang pinto para makita ko siya. O sige na, wiwi na. Ihintayin ka dito ni Mimi. Habang hinihintay ko siya, napatayin ako sa salamin. May lalaki lumabas mula sa kabilang cubicle at kitang-kita ko pa sa salamin ang mukha niya. Napahawak ako sa dibdib ko. Nagwawala na naman ang aking puso. Pinagmasdan ko siyang maghugas ng kamay. Nagulat ako nang titigan niya ako sa salamin habang pinapatay ang gripo. Naparinok ako nang marap siya at sumandal sa sink. He crossed his arms and stared at me. Mom! Napatalon ako at mabilis na nilapitan si Gavin. Inayos kong shorts niya at binuhat. Kahit nagwawala ang aking puso, hindi ako komportable. Lumapit ako sa sink, buhat si Gavin. Pero tapak ko sa sink para binuksan ang gripo. Habang hinuhugasan ko ang kamay niya, nagsalita siya. Mister, ba't ka tingin sa Mimi ko? Nagulat ako at napatingin din kay Daniel. Tama si Gavin. Nakatitig pa rin siya sa akin, patagilid. Na nakasandal sa sink. Tumawa siya ng mahina. Ilang taon ka na, kiddo? Proud na itinaas ni Gavin ang maliit niyang kamay. Ipinapakita ang 5 daliri. 3. Sabay kami natawa ni Daniel. Nakagat ko pang ibaba kong labi nang sulipan ako ni Daniel, saka hinawakan ang kamay ni Gavin. Ibinaba niya ang 2 daliri nito at iniwan ang 3. Ganito ang 3. How about your name? Anong pangalan mo? Gavin! Bibong sagot niya at saka tumayo sa sink. Nagulat naman ako kaya agad ko siyang binuhat. Ano ka ba? Bakit bigla kang tumayo? Gavin caressed my cheeks. Mom! Say your name, Mom! Naiiling na tinignan ko si Daniel. He just smiled at ginulo ang buhok ni Gavin. Hi, Gavin. I'm Daniel. Daniel? Umalakak si Daniel at namangha ako ng sobra. Sobrang gaan ang tawa niya na tila sayang-saya sa kausap niyang bunso ko. Yes, I'm Daniel. Pinatong ni Gavin ang malit niyang braso sa balikat ko, saka hinawakan muli ang pisngi ko. Hi, Daniel. Si Mimi ko. Celine ang name niya. Tinignan ako ni Daniel. Di na alalas ang paningin niya sa akin. Really? What a beautiful name. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko. Tumikim ako at umiwas ang tingin. Mauna na kami. Take care. Biglang tinuro ni Gavin si Daniel. Ipagpipray ko ikaw. Ngumiti na malaki si Daniel at pinisil ang pisngi ni Gavin. Dahil sa ginawa niya, napatitig akong muli sa kanya. Magiging ganito din ba siya kay Lauren? Lalo na ako malalaman niyang anak niya ito? Bakit mo naman ako ipagpipray? Gavin smiled at him. Kasi mabait ikaw. Daniel laughed again. Okay. Please pray for my happiness, kiddo. I will, Mr. Daniel. Bye-bye. And then Gavin kissed his cheeks that made me still. Natulala rin si Daniel pero agad ding nagbawi at ngumiti. Gosh, bakit lang naging madaldal ang anak ko? Daniel's POV. I balled my fist as soon as Selena left with her child, Gavin. I am trying my best to control myself, to resist my urges to follow her and hug her. Tell her that I'm taking back what I said last night. Right. Kagabi ko lang siya pinakawalan pero grabe namang manakit ang tadhana. Kailan ba talaga pagtagpuin na naman kami ngayon? Ngayon agad? Di man lang ako binigyan ng kahit 2 araw para kahit papano makahinga naman ako. Lumabas ako sa public toilet. I roll my eyes hoping to find Selena while silently praying that she already left. Sa paraang yun makukumbinsi kong sarili ko na wala na nga talagang pag-asa. Bumuntong hininga ako nang di ko na siya nakita. Bumalik ako ng simbahan at tumiretso na sa confession room. Nakatulala lamang ako. Di ko alam kung anong ginagawa ko dito pero baka sakali matauhan ako kapag nakarinig ako ng payo ng iba.
Ano ipagtatapat mo, iho? Ano ang mga nagawa mong kasalanan? Mahina akong tumawa. Kasalanan? Marami po. Sobrang dami. I used Selena. I hurt her. I ruined her life and I'm still hurting her. Kung gayon, handa ka bang pagsisihan ng mga kasalanan mo? Tumango ako at naramdaman ng pangilid ng luha ko. Padre, sinaktan ko po yung babaeng mahal na mahal ko. Sinaktan ko po siya, tagsisisi na ako. Napailing-iling ako. Mahal na mahal ko siya pero huli na talaga para sa amin dalawa dahil sa pag-aari na siya ng iba. Anak, ang bawat kasalanan may kapatawaran at ang paghihil masugat na iniwan mo sa kanyang puso ay nangangailangan ng mahabang panahon at proseso. Mapapatawad ka niya, anak? Father, ano yun? Masama po ba kung hihilingin ko sa Diyos na sa akin na lamang ulit siya? Masama ba yun? Masama ba maging selfish ulit ako? Pwede bang maging makasarili na lang ulit ako at agawin siya sa asawa niya? Ang kasagutan, masasagot lamang ng iyong dating nobya. Mahina ako natawa. Kung ganoon, pwede ko po bang hilingin na sana mawala ng asawa niya? Nababaliw na ako at patuloy ako mababaliw sa bawat araw na lilipas na wala si Serena sa tabi ko. Anak, ang paghiling na masama laban sa iyong kapwa, napakalaking kasalanan. Wala yung kapatawaran sa batas ng tao. Maraming mapagpatawad ka ng Diyos pero hindi mabubura sa iyong sariling konsensya ang kasalanan mong yon. I burst in tears. Peste, hindi ko akalaing dito pa ako maiyak. Sumimba ako para makalimot ako saglit at ma-realize ko na mali ang mang-agaw ng asawa. Pero eto ako ngayon, nagpapaalam sa pare tungkol sa kabaliwang gusto kong gawin. Malalim ang sugat sa iyong puso. Anak, ngunit maghihinam din iyan. Nasisiguro ko sa iyong makakamit mo ang kaligayang inaasam mo. Hindi man sa piling ng dati mong nobya, ngunit sa piling ng Diyos na mahal ka. Nag-angat ako ng tingin. Kung ganon, pwede ko hubang pagdalian ang buhay ko? Hindi rin pagpapatiwakalang sagot, anak. Ang sagot, pagtanggap at kapatawaran. Tanggapin mo ang kinahinatnan mo ng iyong dating nobya at patawarin ang iyong sarili sa nagawa mong kasalanan sa kanya. Dating nobya? Pinahid ko ang luha sa pisngi ko. It hurts. Bakit ang hirap maging masaya? Isa lang naman ang gusto ko ang tumanda na kasama siya. Magdasal ka, anak. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Sa paraang yon, mahahanap po sa iyong puso ang tunay na kaligayahan. Sa kabilang banda, matamlay ako naglalakad papalabas ng simbahan. Magpapari na lang kaya ako. Mahina ako natawa. A broken-hearted priest? Damn! Sumakay ako ng kotse ko at nagmaneho papunta sa bahay ng parents ko. Sinalubong ako ng maid pero hindi ko sila pinansin. Nilapitan ko ang nakanin ng mga litrato at tinawakan ang picture ni Mom. I smiled. How are you, Mom? Daniel! Umikot ako at tamad na hinarap si Dad na bumaba ng hagdan. What? Hindi ba't sinabi ko na ikaw mismo ang muna ang bumisita sa isla? Galit na pinangunutan ko siya na noo. Do you really want me to lose my mind, Dad? Hindi ako babalik sa isa na yon. Mababaliw ako sa lungkot. Bumuntong hininga siya at naupo sa single couch na nasa harap ng direksyon. But you have to visit the island. Kayong dalawa ni Danny ang nakakaalam ng pasikot-sikot sa isa na yon. Kung may taong nakakaalam ng pasikot-sikot sa isla, si Selena yon, hindi ako. Bakit hindi na lang ikaw? Total resort mo naman ang itatayo doon. Baka isipin pa ng mga trabahador niya doon. Sa tingin mo, makakapagpatayo ako ng resort kung comatose ang arkitektong kinuha ko para mag-design? Anang dad niya. Natigilan ako. Si Policarpio ang kinuha mo? Umiling-iling siya. Sino pa ba? Oo nga pala, maalala ko. Bago makomataw si architect, natanong ko sa kanya tungkol sa bahay na pinapagawa mo. You cancel the contract? Umismid ako at lumapit sa kanya. Humilata ako sa mahabang sofa. Ayoko na magbahay. Anong ayaw? Saan mabalak patirahin na magiging pamilya mo? Sa kondo? Pamilya? Kung magkakapamilya pa nga ba ako yung babaeng gusto ko maging asawa ko, asawa na ng iba. Daniel, akala ko ba nagtino ka na? Why don't you settle down? You're almost 34. Pumikit ako at pinatong ang braso sa noo ko. Hindi ako mag-aasawa. Aray! Napadaing at bumangon ako nang hampasin ako ni Dad ng tsinelas. Silamaan ko siya ng tingin. Ano ba, Dad? Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo, Daniel?
Kung kailan ka tumanda, tsaka ka natakot mag-asawa. Samantalang 7 years ago, halos oras-oras nagpapalit ka ng babae. Napailing ako. That was before. Before I fell in love so hard. Humiga ulit ako at pumikit. I came here to have a peace of mind, Dad. Spare me today. Ewan ko sa'yo, Daniel. Mabuti pang kapatid mo. Nakahanap na ng seryosong nobya. Mabilis akong bumangon. Ano? Hindi mo alam? Kasintahan ni Danny ang pinsan ng sekretary mo si Anita. Nangunot ang noo ko. Si Anita Del Valle? Paano nangyari yun? Dad. Oh, Daniel, narito ka pala. Pinangunutan ko ng noo si Danny. Naupo siya sa kaharap kong sofa. Nobya mo si Alena Del Valle? Matagal niya akong tinitigan bago tumango. Oo, bakit? Kailan pa? Ngumisi siya at umiling. Sa akin na lang yun. Hinarap niya si Dad. Aalis pala ako, Dad. Pwede bang ikaw muna mag-asikaso sa resto? Naroon naman si Neil para tingnan mo pa rin. At saan ka pupunta? Nagkibit balikat siya. Susundan ko lang si Lena ko. Tinakasan na naman ako eh. Tumawa ako. Akala ko ba nobya mo na? Nobya ko nga. Pero may problemang personal kaya tinakasan ako. Napailing-iling ako at bigla napatingin ulit sa kanya na malala ko ang B&M. Teka, paano ang kumpanya? COO ka, Danny? Ngumisi siya. Nag-resign na ako, bro. Ano? Kailan pa? Tarantado ba to? Ngayon lang. Sagot niya at saka tumayo. Sumaludo siya sa amin ni Dad at saka ngumisi. Aalis na muna ako. Susundan ko lang ang puso ko. Dala kasi ni Lena eh. Sa kanya kami nilayasan. Tinignan ko si Dad at napangawi ako na makita nakangiti siya habang pailing-iling. Tinignan niya ako. That's what I'm talking about, Daniel. Fall in love and settle down. Nahiga ulit ako. I just fell in love, Dad. Really? Nasaan ang babaeng yun na natipuhan mo? Pumikit ako. Naroon, sa nagmamayari sa kanya. Sana mapanaginipan ko sa Selena. Selena's POV. Hindi ako makapaniwala. Nakatulala lang ako at pilit pinoproseso ang nangyari. Kyle just woke up. He just woke up pero bakit may parte sa puso ko hindi masaya? Nakatingin siya sa akin ngayon habang sinecheck ng doktor ang kalagayan niya. He is staring at me with a smile on his lips. Mariin akong pumikit at nang maling magmulat ng mata, unti-unti akong ngumiti. I should be happy. My husband just woke up. Hindi ko dapat iniisip si Daniel. Good job, Mr. Policarpio. Nakangiting bati ng doktor. Lumapit ako at naupo sa tabi ng kama ni Kyle. Agad niyang hinawakan ang kamay ko at tinagka ng likod ng palad ko. I smiled at him and kissed his forehead. Thank you for coming back. He kissed my hand again. I came back for you and our children. Napatigil ako sa kinaupuan ko. Right. Hindi niya alam na wala ng anak namin. My tears automatically fell. Paano ko sasabihin sa kanya na wala na ang baby namin at sarado na rin ang firm? Paano ko sasabihin sa kanya na ibebenta ko ang kotseng regalo niya sa akin? Paano ko sasabihin sa kanya na P&M na lang ang maaari naming asahan? At paano ko sasabihin at ipapaliwanag sa kanya ang kasalanang nagawa ko kasama ni Daniel? Han, are you okay? Napatingin ako sa kanya at mabilis pinunasan ng luha ko. I'm okay. Halos paus pa, nasagot ko. He wiped my tears and stared at me. Han, nag-aalala ako. Ano nangyari? Umiling ako. I am just happy. No, you're not happy. Anong problema, Han? Tuluyan akong humagulhol. Hindi ko alam kung ano isasagot ko sa kanya. Wala ako ibang maisip kaya naman isa lang ang sinagot ko. I'm sorry. He gently pulled me and I buried my face on his shoulder as I cried my heart out. Ang laki-laki ng kasalanan ko. Tama si Daniel, hilam lamang ang oras namin. Shh, it's okay, Han. Everything will be okay. Hindi na. Hindi na maaayos, Kyle. Dahil malaki ang kasalanan na gawa ko. Napakalaki. Tell me, Han. Sabihin mo sa akin ang problema. Umayos ako ng upo at tinitigan siya. Habang nakikita ko ang pag-alala sa kanyang mukha, parang hinahati ang puso ko. Bakit hindi magawang makuha ng buo ng lalaki ito ang puso ko? Bakit hindi niya magawang sakupin ang puso ko sa loob ng halos 7 taon? Bakit? Humigpi ako. Naalala ko ang mga nawala habang tulog siya.
Ang firm niya, ang baby namin, at ang faithfulness ko. I stared at him. We lost Kyle? Napatigil ako sa pagsasalita. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang sabihin wala na ang anak namin. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na naging pabaya ako. Masasaktan siya. Anong nawala, hon? Please tell me I'm worried of you. Kinagat ko ang pangibaba kong labit sa kama ni nagsalita. Wala na ang firm. Wala akong choice. Umiling-iling ako. Hindi ko alam kung paano ko isasalba ang firm kaya nagdesisyon ako ipasara muna kaysa mas malugmok at malugi. I'm sorry. Bumuntong hininga si Kyle. Marana kong hinila papalapit sa kanya. You don't need to say sorry, hon. It's my fault for not waking up right away. You just did what you have to do. Humikbi ako. Still, shh. He brushed his fingers against my hair. Please don't stress yourself too much. Baka mapano ang baby natin. Mariin ako napapikit. Oh God! Mas tumindi ang paglandas ng luha ko. I couldn't help but to cry my heart out, silently apologizing for my sins. Ang laki-laki ng kasalanan ko. Bakit ko ginaganitong lalaking walang ibang ginawa, kundi ang mahalin at ang alagaan ako? He accepted me for who I am. He accepted my child at anong ginagawa ko ngayon. Unti-unti ko siyang sinisira. Sa kabilang banda, Gavin and Lauren are both sleeping beside Kyle. Nakayakap ang mga braso nila kay Kyle na natutulog din ng mahimbing. It is past 2 p.m. but I still cannot stop my heart from aching. Winawas ako ang pamilya ko. Napakasama ako. Anong pinagkaiba ko kay Daniel at sa mga taong pumatay sa mga magulang ko? Wala. Pare-pareho kami makasarili. Mabigat ang loob, nilapitan ko sila at kinumutan. Inayos kong pagkakahiga ni Gavin. Inalis na nakasabog na buhok ni Laura sa mukha niya. Matamlay ko silang pinagmasdan. Masaya naman ako kay Kyle, pero bakit nagawa ko siyang lokohin? Narinig ko pa ang pagbukas ng pinto. Nilingon ko si Nana Huling na pumasok habang may bitbit na 2 paper bag. O bait, nagluto ko ng merienda. Halika na tikman mong lumpiang niloto ko. Ngumiti lang ako at saka pinagmasdan lang ulit ang mag-aama ko. Lumapit si Nana Huling sa akin. Abay, sabik na sabik ang mga bata sa ama nila. Mabuti na lang at malaki ang kama dito sa ospital. Hindi ako nagsalita. Nakatulala lang ako kay Kyle at natauhan lang nang tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko at agad sinagot ang tawag ng unknown caller. Hello? Is this Mrs. Policarpio? Yes, who's this? Bahagya akong lumayo kay Kyle. Pumesto ko sa may pinto. This is Chief Baltazar, madam. I just want to talk about something with you. Where can I meet you? Chief Baltazar? Yung police na na-assign sa accident case ni Kyle. Bakit naman niya ako kailangan kausapin? Tungkol kaya ito sa driver ng truck? Pupunta na lang po ako sa precinct ninyo, Chief. Okay, thank you, madam. Pinatay ko ang tawag, tsaka nilingon si Nana Huling. Nay, may pupuntahan lang po ako, ha? Sige, anak, mag-iingat ka. At saka, ano sasabihin ko kay Kyle kapag nagising siya, tinanap ka? Inilapitan ko si Kyle. Hinagkan ng noon niya. Ang mga anak ko. Napatatingin ako kay Kyle, hinagkan ko din ang noon niya at saka muling tinignan si Nana Huling. Pakisabi na lang ho, umuwi lang ho ako saglit. O sige, ingat ka ha. Tipid akong ngumiti at tumungo. Nang makalabas ako ng ospital, agad akong pumara ng taxi. Nagpahatid sa presinto. Nang makapasok sa loob, bumagal ang paglalakad ko. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, kumabog ng gusto ang dibdib ko. Lumunok ako at pinagsawalang bahalang nararamdaman ko. Dumiretso ako sa mesa ng Chief of Police. Chief! Agad nung tumayo. Good afternoon, Mrs. Policarpio. Have a seat. Tumango ako at naupo. Ano bang pag-uusapan natin? First of all, I want to apologize sa mabagal na proseso ng investigasyon. Nakakulong pa rin ang truck driver na bumangga sa mga kotse, kasama ng kotse ng asawa mo. Pero pagkatapos namin ma-review ang iba't ibang angulo ng CCTV, natuklasan namin may isang kotseng bumuntot sa kotse ng asawa mo. Kasama ang kotse na iyon sa aksidente, at kasabay ng pagbangga ng truck ay siya ring pagbangga ng kotseng iyon sa kotse ni Mr. Policarpio. Umawang ang labi ko. Anong ibig ninyong sabihin? Bago pa bumangga ang truck, binangga ng kotse ng asawa ko? Pero, sinong gagawa nun? That's what I want to know, Mrs. Policarpio. Nasa amin ang driver ng kotse. Gusto siyang umamin na kasalanan niya pagkatapos namin siya arestuhin.
Humaharap siya ngayon sa kasong reckless imprudence resulting to physical injuries. Natulala ako at napaisip. Sinong gagawa? Napailing-iling ako. No! No! Kumabog ng husto ang dibdib ko. It is not Danielle, right? Tatlo lang ang kotseng naipit sa dalawang truck at sabi ng chief dati, babae ang may-ari ng kotse sa unahan at lalaki nasa likod. Napalunok ako tiningnan si Chief Baltazar. Can I see the CCTV? Of course. Mabilis niyang sagot at may tinawag sa kasamahan niya. Kagat ko ang pang-ibabang labi ko habang tahimik na nagdarasal na hindi si Daniel ang taong yon. Officer, pwede ko bang makausap ang kapatid ko? Natigilan ako sa kinaupuan nang marinig ang pamilyar na boses na yun. Dahan-dahan ako lumingon para tignan na may-ari ng boses. Napatakip ako ng bibig na magtama ang paningin namin ni Danny. Selena? Mahinang sambit niya sa pangalan ko, tsaka lumingon sa isang sulok. Nang lumingon ako doon, nagunahan sa pagtulo ang luha ko. Sa isang sulok ng presinto may holding cell at naroon si Daniel. Diretso nakatingin sa akin habang nakaupo sa sahig at nakasandal sa pader. Oh my God! Naninikip ang dibdib ko. Hindi ko matanggap na isa siya sa dahilan kung ba't nakomataw si Kyle, kung bakit napahamak si Lauren, ang sarili niyang anak. Daniel's POV. Yumuko ako at bumagsak ang balikat nang dali-daling umalis sa Selena. Kitang-kita ko ang disappointment sa mga mata niya at sobrang sakit. Daig ko pa ang nilulunod ngayon dahil sa nararamdaman ko. Paano pa ako tatanggapin ulit ni Selena kung nadagdagan na naman ang kasalanan ko? Bakit ba naging gago na naman ako nung araw na yun? Bakit hindi ko napigilan ang galit at selos ko? Bakit ako nanakit ng inosenteng tao at ng bata? Daniel? Hindi ko napansin si Danny. Naratili ako nakayako at nakatitig sa sahig. Napakurap-kurap ako nang manlabo ang paningin ko kasabay na sunod-sunod na pagpatak ng luha ko sa sahig. Hindi na ako matanggap na Selena. Sinundo lang ni Dad ang tatay ni Jacob para ilabas ka dito. No! Putol ko sa sinasabi ni Danny. Kiniyam ko ang kamao ko at mariing pumikit. Anong no? Deserve ko to. Tsaka masasaktan lalo sa Selena kapag nakalaya ako dito. Makakalaya ka naman talaga dahil almost 20 hours na ang holding period ng offense mo. Besides, this is your first offense. Nalulumong nagangat ako ng tingin. Mabilis kong pinunasan ng luha sa pisngi ko at galit na tinignan si Danny. Say that again? Tumayo ang police captain sa tabi ni Danny at saka nagsalita. Reckless imprudence resulting to physical injuries penalty is 18 hours of holding period. Iritadong ginulo ko ang aking buhok. Hindi nila ako pwedeng ilabas dito dahil sigurado ako hindi ko na naman mapipigilan ang sarili kong puntahan at suyuin sa Selena. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko nakikita at nakakausap si Selena, kaya't mas mabuti pang nakakulong na lamang ako dito. Dumunok ako at muling nag-angat ng tingin. Someone died. Hindi pa ba sapat na dahilan yon para makulong ako ng habang buhay? Bumuntong hininga ang polis. Mr. Milares, hindi ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang biktima. It was the truck driver. Kung hindi bumangga ang truck, mauuntog lang sa dashboard at sakay ng mga kotseng nasa unahan mo dahil lang sa impact. Hindi ganon kalakas na naging impact ng pagbangga mo dahil hindi ganon kabilis ang takbo ng kotse mo. I've seen the CCTV footage. Hindi na ako nagsalita. Yumuko ulit ako at mariing pumikit. Bakit hindi umaayon sa akin ng tadhana? Bakit lagi nila akong binibigyan ng dahilan para ipaglaban sa Selena kahit gusto ko pang sumuko, kahit ipapaubaya ko na siya? Sa kabilang banda. Nang makauwi ako sa kondo ni Danny, ay pabagsak ako na upo sa sofa. Narinig ko ang malakas sa buntong hininga ni Danny kaya nalingon ko siya. Nakayuko at mukhang problemado. Oo nga pala, pinunta nito si Elena Del Valle. Ginilo ko ang buhok ko. Peste, ayoko talagang namabas ng kulungan. Natutokso na naman akong puntahan sa Selena ngayon. Nalingon ko si Danny nang muli siyang bumuntong hininga. Nangunot ang aking noo. Anong sunod na pagsunod mo sa nobya mo? Umiling-iling siya at ginulo ang buhok. She has a son. What? May anak? Ang sabi niya, pamangkin lamang. Umiling-iling siya at ginulo ang buhok. She has a son. Narinig ko kahapon na pinag-uusapan nila ng pamilya niya ang tungkol sa bata at kung paano sabihin sa akin na may anak na siya. Hindi ako nagsalita.
Masakit yun, pero teka, anak mo ba? Matamlay na umiling si Danny. Hindi ko alam. Hindi ko alam, imposibleng anak ko kasi 10 taon na yung bata at wala akong natatandaan na nakilala ko na siya noon. Pinagsiklop ko mga palad ko. Masakit talaga yon, pero mas masakit ang sakin dahil kasal sa ibang babaeng mahal ko. Bakit parang ginagantihan kami ng kapalaran namin? Gusto ko siyang paimbestigahan. No! Agad na pagputol ko. Wag na wag mong gagawin yan, Danny. Kung ayaw mong kamuhian kanya, wag mong gagawin yan. Why? Gusto ko lang malaman ang hindi niya masabi sa akin. Umiling ako. Invading your woman's privacy is the last thing a man should do. Wala kang magagawa sa bagay na yun kundi maghintay ng sasabihin niya sa'yo. Bumuntong hininga ako at inisip si Selena. When I saw Selena with him, I was tempted to call a private investigator pero hindi ko ginawa. Ayokong pangunahan si Selena lalo pangat personal na buhay niya ang sangkot. I want to know the truth from her own lips kapag handa na siya. Ano ang gagawin ni Daniel? Gayong mabilis lang siyang nakalaya sa kulungan. Maipaliwanag niya kaya kay Selena ang totoong nangyari? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.